Sila ay nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at nagbika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsuko lahat at makinig sa Biblia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Sa magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang makabagong aral ang nais ipakita ni Jesus sa mga taong nakapalibot sa Kanya. Bagong aral. Bago dahil hindi ito usual na kaisipan ng mga tao. Kaya bago. Bago para sa mga tao. At ipinapakita dahil hindi lamang ito isang aral na naririnig, kundi higit sa lahat nakikita. At ito ay ang aral ng pagiging kapamilya ng Diyos. Kapamilya ng Diyos. Ang usual na kaisipan kapag sinabing pamilya ay kadugo. Di ba? Yan naman talaga. Wala nang question. Kapag ikaw ay kadugo, kapamilya. Kapag ikaw ay mula sa sinapupunan ng ina, ikaw ay kapamilya. Kapag ikaw ay galing sa iisang pangalan at angkan, kapamilya. Parehas na kayo ng pangalan, kapamilya. Parehas na kayo ng angkan, kapamilya. Yan ang kaisipan kapag sinabing pamilya. Ngunit para kay Jesus, ang tumatalima o sumusunod sa kalooban ng Diyos ang siya niyang ina at mga kapatid. Sa unang pakikinig, hindi mauunawaan agad ang punto ni Jesus. Kaya nga lagi siyang pinag-iinitan kasi hindi siya naiintindihan. Lagi siyang pinagagalitan kasi hindi siya nauunawaan. Pero para kay Jesus, makinig ka muna. Hindi mo ako nauunawaan kasi hindi mo iniintindi. Hindi mo ako naiintindihan kasi hindi mo ako pinapakinggan. Pakinggan natin mabuti. Dahil para sa iba, may iba na namang konsepto itong tinutukoy si Jesus. At ayaw ng mga tao yun, di ba? Kapag tinutulungan mo ang tao, lalo na ang mga matatanda, kapag tinuturuan mo, hindi nila gusto. Nagagalit. Kapag pinagsasabihan mo, naiinis. Ganyan. Isang senyales na ikaw ay tumatanda. Kapag pinagsasabihan, nagagalit. Kapag tinuturuan, naiinis. Yan. Okay? Maliwanag po ba yun? No? Isang senyales na yan na tumatanda tayo. Magandang pagtuunan natin ng pansin ang sinabi ni Jesus para maunawaan natin siya. Sabi ni Jesus, ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Malinaw.
na hindi binabago ni Jesus ang lumang konsepto o kaisipan tungkol sa isang pamilya. Hindi niya binabago. Wala siyang sinisira. Wala siyang pinapalitan. Ngunit ang tinuturo lang ni Jesus ay tungkol sa sarili niyang pamilya. Sarili niyang pamilya. Kung sino ang tinuturing niyang ina at kapatid o pamilya. Di ba gano'n naman tayo? May kanya-kanya tayong pamamaraan sa pamilya. O, maaaring ang tawag mo sa iyong magulang, mama at papa. O, sa iba, mami at daddy. Sa iba naman, nanay o tatay. Di ba? Magkakaiba yan. Yung sa pamilya ninyo, walang ate o kuya. Yung first name basis lang, sa amin hindi pwede. May ate, kuya. Kahit isang taon lang ang agwat, kailangan tawag mo ate o kuya. Kaya tayo ng pamilya. Kung naalala ko, yung mga magulang ko, ang turo sa amin, magkakapatid, kapag tinawag, lapit agad. Kapag tinutusan, sunod agad. Kapag tinuturuan, matuto agad. Kapag pinagsabihan, aksyon agad. Isa lang ang dahilan. Dahil sila ay magulang. Sila ay magulang. Ngunit, typical sa bata ang maglaro, manood ng TV, at kung ano-ano ang pinagkakaabalahan para maglibang. Kaya naman, may mga pagkakataon na hindi agad namin nasusunod. Hindi agad namin nagagawa ang kanilang inuutos o kanilang mga sinasabi at tinuturo bilang mga magulang. Kaya nga, ang madalas sabihin ng aking ina, tinawag mo pa akong mama, hindi mo lang din naman ako pakikinggan o susundin. Tama ka naman, di ba? Kasi mga magulang, nung bata ka pa, sila yung gabay. Sila yung magtuturo. Sila yung mag-aakay. Sila yung taga-tama. Kaya natawag mo sa kanila, di ba? Nanay, tatay, o tinatawag mo silang mama o papa. Parang sa eskwelahan, tinatawag mo ang iyong guro na teacher. Ibig sabihin, magtuturo siya. Kaya ang tuturo niya, susundin. Malinaw? Di ba ganun? Pero iniiba natin. Tinatawag natin magulang pero hindi natin sinusunod. Tinatawag natin teacher pero ayaw natin matuto. Para saan pa ang tawag natin kung hindi rin naman pala ginagampanan o sinusunod? O ano, ang pagiging pamilya, ganyan. May tagaturo, may tagasunod para maging sama-sama. Para maging isa. Ito yung ginagawa ni Jesus. Ang gawin tayong lahat na isa at kaisa niya. At ang kanyang aral ay pagtalima sa kalooban ng Diyos bilang maging kaisa ng Diyos. Mga kapatid, ang isang pamilya dapat sama-sama. Nagtutulungan, hindi naghihilahan. Kaya naman, ang isang pamilya dapat may kapitan at may kakapitan. Siya ay walang iba kundi si Jesus. Ang ating gabay na dapat lang pinakikinggan. Amen? Amen.